Ikaw ay nag-opera sa ilalim ng lupa noong digmaan. Kutoka, paggawa ng sirena, paggawa pero patuloy kang kumikilos bawat sandali, araw-araw. Inililigtas ang isang puso sa bawat pagkakataon at naililigtas ang mga bata. Noong ikapito ng Oktubre, si Doktora Zakia Molo ay nagsasanay sa Israel bilang isang siruhano sa puso para sa mga bata. Pwede sana siyang umuwi, pero sa halip, nagpasya siyang manatili. Maligayang pagdating sa palabas. Salamat sa pagiging kasama namin. Maraming salamat. Ikuwento mo nga kung saan ka nagmula. Sige, ako ay mula sa Zambia, isang bansa sa timog bahagi ng Afrika, isang bansa na may populasyon na humigit kumulang 21 milyon. At simulan kong sabihin na sa loob ng maraming taon, wala kaming siruhano sa puso ng mga bata. Isang siruhano na nag-oopera sa mga batang may sakit sa puso. Walang siruhano sa puso ng mga bata sa Zambia. Wala pa kaming ganitong espesyalista bago dumating ang Save a Child's Heart na nagsimula ng pagsasanay dito. Sinasanay nila ako bilang pangalawang siruhano matapos sanayin ang nakatatanda kong kasamahan na si Dr. Ziwa. Kaya ako nandito dahil sa magandang gawa ng Save a Child's Heart. Kaya binigyan ka ng Save a Child's Heart ng pagkakataon na pumunta sa Israel para magsanay ng 5 taon bilang siruhano sa puso ng mga bata. At pagkatapos, sumiklab ang digmaan. Ano ang gagawin mo ngayon? Sige, kaya pagdating ng Marso ng 2023. Tama. Pagkalipas na ilang taon, nagkaroon tayo ng isang bagay na matagal nang hindi nangyayari sa lugar na ito. Nakakatakot yon. Siyempre. Sobrang nakakatakot yon. Pero alam mo, sinisiguro nila na ligtas kami sa simula pa lang. At hindi ako ang unang pumunta rito. May mga kasamahan ako na nagsanay dito, natapos nila ang kanilang training at nakabalik na sila. At gusto ko lang banggitin na kapag nakita ninyo ang inyong mga tagapagsanay, ang inyong mga mentor, habang naglalakbay papunta sa Wolfson Medical Center sa Sylvan Adams Children's Hospital. At may mga racket sa himpapawid at may mga pagharang sa mga ito. At pumupunta sila ron para gamutin ang isang batang hindi Israeli. Ano pa ba ang hihilingin mo? Pwede mo bang piliing umalis dahil may digmaan ngayon? Sa tingin ko, kailangan kong magdesisyon na ipagpatuloy ang training at maging naroon para sa bawat Israeli na nahihirapan noong panahong yon. Sa madaling salita, ang Save a Child's Heart ay tumutulong sa mga batang may seryosong problema sa puso mula sa iba't ibang bansa na maaaring magdulot ng kamatayan. Dinadala sila sa Israel para sa mga operasyong nagliligtas buhay. Nagsasanay rin sila ng mga tulad mo mula sa mga bansang walang ganitong surgeon para makapagsilbi ka sa komunidad pagbalik mo. Tama! Kaya hindi mo kailangang manatili dito dahil pwede ka namang umuwi. Pero sa halip, nanatili ka dito at ginamot mo ang mga batang Israeli. Anong nangyari matapos magsimula ang digmaan? Ngayon, meron na kayong humigit kumulang 8,000 bata na natulungan ng organisasyong ito at ako ay dumating dito upang sanayin at madagdag sa team na nauna nang nasanay. Tama. At meron tayong bawat sandali. At kapansin-pansin na kahit nung panahon ng digmaan, tuloy-tuloy pa rin ang mga operasyong ito. Ipapaalam ko sa inyo na ang ospital na itinayo ay isang makabago at modernong ospital. Ito ay isang protektadong ospital, kaya kahit sa gitna ng aktibong digmaan, nakakapasok kami sa isang ligtas na silungan at tuloy-tuloy ang mga operasyong ito. Nag-upera kayo sa ilalim ng lupa noong digmaan? Kwentuhan mo kami tungkol doon. -1. Pumupunta kami doon. Habang nag-ooperasyon, naririnig mo ang mga sirena. Naririnig mo ang mga pagsabog. Pero tuloy ka lang, sa bawat sandali, araw-araw, nagliligtas ng tigisang puso at naliligtas ang mga bata. Alam mo, bago nagsimula ang digmaan, may mga batang mula sa iba't ibang bansa na nasa Israel na. Sila ay nanunuluyan sa bahay ng mga bata sa Horon na mayroon ding bomb shelter. Tama. Sa mga sandaling may mga rocket, pumupunta sila sa protektadong silid na yon at nandoon si Laura, ang ina, na kasama nila, tinitiyak na ligtas sila. Kapag tahimik na, lumilipat sila sa ospital at kailangang gamutin ang mga batang ito. May digmaan man o wala, tuloy ang operasyon sa puso.
Dapat gamutin ang mga bata at pribilehiyo ito para sa iyo na maging bahagi ng team na ito at maipagpatuloy ang pagsasanay mo. Anong nangyari sa lahat ng mga batang nagmula sa iba't ibang panig ng mundo para magpaopera sa puso? Marami ba sa kanila ang bumalik o nanatili dahil wala ng ibang pagpipilian? Gusto nilang mailigtas ng mga operasyong ito. Kaya gaya ng alam mo, noong magsimula ang digmaan, hindi na sila makalabas ng bansa. Oo, pero ligtas naman sila. At lahat sila ay naging ligtas sa buong panahon na ito. Lahat tayo ay ligtas. Pinrotektahan tayo. At magiging masaklap kung babalik ka at babalik ka pa rin na may kondisyon na hindi pa rin nagbibigay sa'yo ng pag-asa. Tama. Dahil karamihan sa mga batang ito na hindi nagagamot ay nakakaroon ng mababang kalidad ng buhay at maaring mamatay agad. Kaya nandito ka sa isang lugar kung saan makakatanggap ka ng tulong at garantisado ang iyong kaligtasan. Nandito sila hanggang matapos ang gamutan, saka kami magpapatuloy. Paano mo nalaman habang nakatira ka sa Zambia na magbibigay ang Save a Child's Heart sa iyo ng ganitong uri ng pagsasanay? Ipinresenta ba ito ng ospital ninyo sa iyo? Paano mo nalaman na mag-apply? Alam mo, maraming taon na ang nakalipas. Naisip ko na ang mga bagay tulad ng cardiac surgery. Pero kailangan mong harapin ang realidad na hindi ito ginagawa sa bansa ko. Talaga? Oo. Walang cardiac surgery. Nang matapos ko ang aking medical training, tiningnan ko kung ano talaga ang gusto ko at napansin kong interesado ako sa mga gawaing nangangailangan ng husay, lalo na sa surgery, at mahal ko ring magtrabaho kasama ang mga bata. Madali kong napiling maging pediatric surgeon dahil mahal ko ang propesyong ito. At iyon ang ginawa ko. Nakalimutan ko ang tungkol sa heart surgery hanggang may nakatatandang kasamahan na nagbanggit ng organisasyong handang mag-train ng pangalawang heart surgeon. Ito si Dr. Ziwa matapos magsanay dito sa loob ng 5 taon. Natapos noong 2023. Sinabi niya sa akin ito at ipinakita ko ang aking interes tulad ng marami ko pang kasamahan at pagkatapos ay binigyan ako ng pagkakataon na makapunta rito at naalala ko na natupad ang dati kong pangarap. Ito ay isang tinugong panalangin. Pero igit pa sa aking pangarap, ito ay ang pag-asa na ibinibigay sa mga batang Zambian. Ito ang pag-asa na ibinibigay sa mga pamilya doon at sa buong bansa. Alam mo, ayon sa mga estadistika, isa sa bawat 100 bata ay magkakaroon ng kondisyon sa puso o ipapanganak na may kondisyon sa puso. Sa buong mundo, sa pandaigdigang saklaw. Isa sa bawat 100 bata. Kung nasaan ka, Isa't kalahati. Marami na yon. Oo. 1%. isa sa bawat 100 ang may problema sa puso at isang kapat sa kanila ang kailangan ng operasyon para mabuhay. Wow. Tsaka kailanganin nila yon. Kaya kung may bansa kang may humigit kumulang 21 milyon, marami yon. Kaya marami tayong mga bata. Marami sa kanila ang namatay na lang habang tumatagal. Namatay sila dahil walang solusyon doon. Maaring magkaroon ng diagnosis pero pagkatapos ay walang gamutan. Kailangan mo ng sapat na pera para makalabas ng bansa at makapagpagamot sa ibang lugar. Sa tingin ko, karamihan ay walang sapat na pera para magpagamot ng anak sa abroad. Wala sila noon. Napakamahal ng cardiac surgery. Pero mayroong isang organisasyon na pumapasok at tinutulungan ang mga batang ito. Dinadala sila para magpagamot at higit pa ron, sinasabi nila, sasanayin namin ang inyong mga doktor para magkaroon ng ganitong kasanayan upang maibigay ang paggamot na ito sa sarili nilang bansa. Kaya may mga batang pumupunta para sa paggamot na ito, habang ang iba naman ay ginagamot na doon mismo sa sarili nilang bansa. At higit pa ron, nagdo-donate pa sila ng heart lung machine para mapalakas ang kakayahan ninyo. Kaya ang American Jewish Committee ay nakipagtulungan sa Save a Child's Heart na tumulong mag-donate ng heart lung machine. Pinapataas nito ang inyong kakayahan. Wow. At ito ang nagbibigay daan sa iyo na tumayo sa sarili mong mga paa at magawa pa ang mas marami. Kwento lang ito tungkol sa Zambia, isa sa 75 bansang natulungan. May iba pa tayong bansang natulungan. Sa Tanzania, nabuo ang team na ito sa loob ng mahabang panahon. Mayroon tayong Rwanda, mayroon tayong Ethiopia, mayroon tayong Tanzania. Naturuan na ang lahat ng bansang ito
pati na rin ang ilang surgeon na katulad mo na sinanay dito. Oo, at kahit na yon, may mga kasamahan ako mula sa Rwanda, mula sa Tanzania, na kasalukuyang sinasanay kasama ko sa iba't ibang larangan. Kapag may cardiac surgery, hindi lang surgeon ang kailangan. Siyempre. Kaya kailangan mo ng anesthesiologist, ang doktor na magpapatulog sa mga batang ito. Sinanay na namin si Dr. Michael Kangwa. Mayroong kang taong magpapatakbo ng heart-lung machine, isang perfusionist. Si Felix ang namamahala niyan sa sarili naming bansa. At pagkatapos ng buong operasyon, kailangan mo ng doktor na mag-aalaga sa mga batang ito sa intensive care unit. Mayroon tayong doktor na titingin at mag-aalaga sa mga batang iyon. Kaya makikita mo na nabuo ang isang team. At ito ay pagtutulungan. Ang dahilan ng tagumpay ng mga programang ito. Kaya ang Save a Child's Heart ay bumubuo ng isang team, pinapalakas ang team at tinitiyak na nagpapatuloy ito. Ang galing nun. Tumutulong itong magugnay-ugnay sa mga team at may kooperasyong timog sa timog kami. Ang Tanzania at Zambia ay nagtutulungan. Nakikita na tinutulungan nila ang bagong team na ito na magkaroon ng mas maraming kakayahan at magawa pa ang higit sa kanilang nasimulan. Nagsasanay kami ngayon para madagdagan ang bilang at magbigay ng mas maraming pag-asa sa mas maraming bata. Mga bata, ang galing naman nun. Sa tingin ko, ito ang kwento na kailangang ituro sa buong mundo. Ito ang ginagawa ng Israel sa napakaraming bansa. Dr. Amulu, kapag nakikita mo kung paano inilalarawan ng Israel sa media, at nakikita mong minsan, madalas pa nga, hindi maganda ang coverage tungkol dito. Ano ang nararamdaman mo tungkol dito? Napakalungkot nito. Talagang nakakalungkot. Alam mo, maraming. Sa media, maraming impormasyon na hindi totoo. Nandun ka sa Israel, nakaupo ng komportable. At kapag tiningnan mo ang media, iba ang ipinapakita nila. Ang dami nilang sinasabi na masama, ang daming galit laban sa mga Hudyo. Hindi dapat ganun. Hindi dapat ganun. Sa tingin ko, dapat gumaling ang mundo. At ito ang mensaheng nakita ko dito. Kailangan gumaling ng mundo. Tikkun olam. Yun, sa tingin ko, masarap mapabilang sa grupong nagbibigay pag-asa. At ito ang mensaheng kailangang iparating kung ano ang ginagawa ng Israel sa napakaraming bansa. Sa palagay ko, kung maglalagay sila ng kamera sa ospital gaya sa inyo, at makikikita mo rin ang dami ng mga bata mula sa riyon, mga bata mula sa Gaza, mga bata mula sa iba't ibang lugar na ginagamot. Alam mo, mula sa mga bansang wala namang diplomatikong relasyon sa Israel. Tama, kahit saan pa nagmula ang bata, pantay ang trato namin sa bawat bata. Yan ang aking natuklasan at iyon ang ginagawa. At yan ang nagbibigay pag-asa. Kung magagawa natin yan, kahit sa mas mataas na antas, hindi lang sa mga bata, maganda yon. At yan ang mensaheng ipinapakita. Doktora Mulu, alam kong debutong Kristiyano ka. Oh. Kumusta ang buhay sa banal na lupa kahit may digmaan? Nagustuhan mo ba ito? Wow, talagang nakakapagpakumbaba ito. Isang malaking pribilehiyo na makita na parang nabubuhay ang kasaysayan. Nandito tayo sa Jerusalem. Nilalakaran mo ang landas na nilakaran ng Panginoong Hesus at nakikita mo ang mga lugar kung saan naganap ang bawat pangyayari. Isa pa itong dahilan para maniwalang totoo ang kasaysayang ito. Nagbibigay ito ng dahilan para tumibay ang pananampalataya mo. Sa tingin ko, maikli ang buhay. Tama. Maikli lang ang buhay, kailangan nating mapangiti ang mga tao. Dapat may kapayapaan. Dapat may pag-asa. Sa tingin ko, ito ang tunay na layunin ng relihiyon. Hindi dapat gamitin ang relihiyon para manakit o pumatay. Tama ka talaga. Kaya, ano ang pinaka-nakakagulat na bagay para sa'yo tungkol sa karanasan mo dito simula nang dumating ka? Dumating ka rito noong 23. 3 taon ka na rito. May 1.5 taon ka pang natitira sa iyong pagsasanay. At pagkatapos, babalik ka at magtuturo ka ng ibang mga surgeon sa inyong bansa. Ano ang pinaka-nakakagulat na nangyari o natuklasan mo mula noong dumating ka? May babanggitin akong isang bagay na napansin ko mismo sa ospital. Isang bagay na iuwi ko sa amin ay ang pagiging matiyaga, ang hindi basta sumusuko.
Nag-alaga kami ng mga batang muntik ng mamatay. Hindi sumusuko ang mga tagapagturo ko. Ibig mong sabihin, may mga doktor na nagsasabing wala nang magagawa? Maraming mga salik na nakakaapekto. Minsan, maaring wala kang kakayahan. Maaring wala kang kagamitan. Maaring wala kang kasanayan. Minsan. Kaya may punto na ang pinsala sa katawan ay hindi na maibabalik at wala nang magagawa. Pero alam mo, nagkaroon kami ng mga batang nasa critical na kalagayan. May batang pumupunta rito dahil sa problema sa puso at pagkatapos Pumupunta sila dito kasi walang solusyon. sa pinanggalingan nila. Ito na ang huling paraan para sa karamihan ng mga batang ito. Pumupunta sila, syempre. Pagkatapos ng mas masusing mga pagsusuri, malalaman mo na may iba pang problema ang batang ito. Siyempre. Hindi lang nila tututukan ng problema sa puso. Hindi tumataas ang bayarin. Ang batang ito ay bibigyan ng buong atensyon. Anumang problema sa utak ay aayusin nila. Ayusin nila ang anumang problema sa spinal cord at iba pang kondisyon tulad ng anorectal malformation. Lahat gagawin nila. May anak ka ring may genetic na problema. Maaring batang di gumagalaw o di makapagsalita, pero magpapatuloy sila. Mga batang muntik ng mamatay, pero magpapatuloy pa rin sila. At nandyan ang pinaka-senior na doktor sa buong oras. Hindi sila umuuwi at iniiwan ang trabaho sa mga baguhan. Nandyan sila hanggang dulo. Hindi sila nakakarating doon. Ang bata ay dapat makatanggap ng pinakamahusay na gamutan sa bawat sandali. Dapat ito ang gawain ng lahat. Ibigay ang kaya mo sa huling na banggit. Sa huling na banggit, hanggang makuha mo ang pinakamagandang resulta. Nakakamangha iyon at iyan ang dadalhin mo pa uwi. Pero naging magulo ang panahon mo rito at napasali na tayo sa 2 digmaan. Eksakto. 3 digmaan. Ano kaya ang iniisip ng pamilya mo kapag nakita kang nandito sa gitna ng lahat ng ito? Sobrang nakaka-stress ito. Nabanggit mo na may pamilya ako, pero napagdesisyonan namin gawin ito para sa kapakanan ng nakararami. Hayaan nating mag-training ang batang ama namin. May 3 akong anak. Wow. At naintindihan nila na kailangan kong pumunta rito para tumulong sa mga batang may mas malalaking problema. At kapag naririnig ng asawa ko ang tungkol sa digmaan, pati na rin ang mga balita sa social media, nakaka-stress talaga. Nakaka-stress para sa lahat. Para sa mga magulang ko, lahat ay na-stress. Gusto nilang umuwi na ako. Pero habang tumatagal, natututo kaming lahat na ito ay mga siklo. Dumarating at umaalis lang. Dumarating ang mga ito at natiyak naman ang aking kaligtasan. At kampante na sila na ayos lang ako kung nasaan man ako. Sama-sama naming hinarap ang paglalakbay na ito dahil supportive ang pamilya ko. Pinapahalagahan ko ang kanilang sakripisyo. At umaasa kami na mas marami pa kaming matutulungan ng mga pamilya na nangangailangan ng aming tulong. Sa palagay ko, pagbalik mo sa inyong bansa matapos ang 1.5 taon ng pagsasanay, ikaw ay mangunguna sa pagliligtas ng maraming buhay doon. Isang pribilehiyo. Ito ang nagawa mo dahil nandito ka. Hindi ka panipaniwala. Dapat ay meron kang isang Napakalaking pribilehiyo. napakalakas ng iyong diwa ng misyon. Maraming salamat. Narito ka at pinagdadaanan ito para mailigtas ang mas maraming bata. Hindi lang dito, kundi pati sa inyong bansa. Ano ang mensahe mo sa mundo matapos mong mapunta rito? Bilang isang Zambia na 3 taon nang nandito, Kailangan ng mundo ng pag-asa. Bawat isa sa atin ay may magagawa. May magagawa tayo para iligtas ang mundo. At kapag nailigtas mo ang isang bata, naililigtas mo ang buong mundo. Nagbibigay ka ng pag-asa sa pamilya. Nagbibigay ka ng pag-asa sa mga bansa. Nagbibigay ka ng pag-asa sa buong mundo. Sa sarili mong kakayahan, hayaan mong kumalat ang kabutihan. Hayaan mong matanggap ang kagalingan. Hayaan mong magkaroon ng mas magandang kalidad ng buhay ang lahat. Iwasan natin ang hindi kailangang pagkamatay. Magkaroon sana ng kapayapaan. Amen. Doktora Zakia Mulu, maraming salamat sa iyong pagiging narito sa bansang ito. Maraming salamat sa iyong serbisyo, hindi lang sa mga bata sa mundo, kundi pati sa paglilingkod mo sa Israel sa digmaan. Dasal ko na pag-uwi mo, magpatuloy kang magligtas ng maraming buhay. Salamat. Maraming salamat.